Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Pag may karelasyon ka, may mga pagkakataon na gagawin mo ang lahat para sa kanya. Kaya mo magsakripisyo para sa taong mahal mo. Ikaw, kapuso, tingin mo ba ay may kabuluhan ang lahat ng ginagawa mo para sa kanya? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Ion, 28 years old at isang security guard. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral at minsan nangarap akong maging isang piloto, pero mukhang hanggang pangarap na lang ang lahat ng yon dahil gipit ako sa pera. Naiintindihan ko naman ang mga magulang kong hindi nila ako nakayanang pag-aralin hanggang kolehiyo. Wala silang sapat na pera para gawin yon at araw-araw ay humihingi sila ng tawad sa akin. Dahil pakiramdam nila ay hindi sila naging mabuting magulang. Hanggang sa mamatay na sila ay dala-dala pa rin nila ang sama ng loob na hindi man lang nila na ibigay sa akin ang buhay na sa tingin nila ay nararapat para sa akin. Na hindi man lang sila nakatulong para matupad ang pangarap kong makalipad sa himpapawid. Pero sabi ko nga, Papa Dudut, ay tanggap ko na yon at masaya naman ako sa buhay ko ngayon. Lalo na't nakilala ko ang babaeng pangarap kong makasama sa panghabang buhay. Yon ay si Abby. Mas bata ng 8 taon sa akin. Nagtatrabaho bilang maintenance si Abby sa opisina kung saan ako nagtatrabaho bilang SG o security guard. Tulad ko ay may pangarap din siyang makatapos ng pag-aaral. At tulad ko ay iniisip din niyang hanggang pangarap lang yon dahil sa kalagayan ng kanyang buhay. Matagal bago ko nakumbinsi si Abby na pumayag sa plano kong pag-aralin siya. Marami siyang nakikita at nahanap na butas sa plano ko, lalo na siyempre sa usapang pera. Ang sabi ko sa kanya ay may ipon naman ako kahit papaano at pwede pa akong umextra ng trabaho. Ayaw pa rin niya dahil alam kong nahihiya siya. Sino ba naman daw siya para paglustayan ko ng pera? Pero gusto ko lang ipaintindi sa kanya na hindi paglulustay ng pera ang gagawin kong yon. Dahil masaya akong tulungan siya. Kahit na hindi kami magkatuluyan balang araw. Masaya akong makita siyang matupad ang pangarap niya. Dahil sinama ko na sa listahan ko na pangarap kong makita siyang masaya sa katuparan ng pangarap niya. Kahit sa kanya ko na lang gawin yung isang bagay na hindi ko nagawa dati. Ang mag-aral at makapagtapos. Sino ba namang hindi gaganahan sa mga ganong salita ni Abby? Lalo ko tuloy gustong magpursige para mapag-aral siya. Nang mga oras na yon ay alam kong hindi sasayangin ni Abby ang mga sakripisyo ko at deserving siya sa lahat ng mga gagawin ko. Mahal na mahal ko siya at tulad ng nabanggit ko sa inyo, ang katuparan ng pangarap niya ay katuparan na rin ng pangarap ko. Ang mapasaya ang babaeng gusto kong makasama forever at si Abby yon. Bago matapos ang araw na yon ay naglatag na ako ng mga paraan para makapag-ipon ng maraming pera para mapagkasya sa kanyang pag-aaral.
Sinabi ko sa kanya na dapat ay huminto na rin siya sa pagtatrabaho para mag-focus na lamang siya sa pag-aaral, pero tumanggi siya. Kailangan niya pa rin magtrabaho para naman sa nanay at kapatid niya. At syempre para na rin kung sakaling magipit daw ako ay may makukunan siya ng pera. Ayaw naman daw niyang iasa lahat sa akin ang gastusin. Syempre alam naman niyang may mga pangangailangan din ako. Mula noong nagsimula ng mag-aral si Abby ay alam kong kinakailangan kong lalong magbanat ng buto. Lahat ng OT na pwede sa trabaho ko ay kinuha ko. Nagbebenta na nga rin ako ng turon at mani sa trabaho. Mabuti na lang at naunawaan ng boss ko ang kalagayan ko. Bukod dito ay nagpa-parking boy din ako ng 2 oras after ng aking trabaho. Tuwing day off ko naman nagtatrabaho ako bilang boy sa boss ko sa kanilang bahay. Natuwa ito dahil ang sabi niya ay magaling akong maglinis ng bahay, kaya naman tuwing day off ko ay binabayaran ako nito para maglinis at magkumpuni ng bahay nila. Nagsama na rin kami sa isang apartment ni Abby para mas maliit ang gastusin. Kasama namin ang kanyang ina at kapatid na siya namang tumutulong sa amin sa pagluto ng turon at mani at syempre sa pag-aasikaso ng bahay habang wala kami ni Abby. Mahirap ang ginagawa ko. Pero tuwing nakikita ko si Abby na masaya. Lalo na tuwing nagkikwento ito kung ano ang ginawa at natutunan niya sa klase, alam kong gusto niya talaga ang ginagawa niya at lagi akong andon para suportahan siya. Sa mga ganung usapan, Papa Dudut, ay napapawi lahat ng hirap, sakit at pag-aalinlangan. Mas lalo ko tuloy gustong pagbutihin ang lahat para maging maganda ang buhay ni Abby. Siya na ang priority ko ngayon at gagawin ko ang lahat para maiparamdam ko yon sa kanya sa pang-araw-araw. Tuwing umuwi kami ng bahay at may konting oras bago magpahinga ay lagi niya akong kinikwentuhan sa mga nangyayari sa kanya sa eskwelahan, kahit na wala akong masyadong naiintindihan sa mga salitang ginagamit niya. Pero masaya lang akong nakikinig dahil alam kong masaya siya. Tinuturuan na rin niya ako ng mga natututunan niya sa klase para tuloy sabay na kaming nag-aral. Sa totoo lang ay nahihirapan ako sa mga tinuturo niya dahil malayong malayo yon sa napag-aralan ko noong high school, pero naisip ko na kung eto ang paraan para makapag-practice na siyang makapagturo ay willing akong maging estudyante habang inaabot niya ang pangarap niyang maging guro. Sabi ko nga sa inyo, buo ang suporta ko sa kanya, gaano man kahirap ang sitwasyon. Sa totoo lang ay kinakabahan ako noong sabihin ni Abby na gusto muna nitong huminto sa pag-aaral. Ayoko at hindi ako papayag. Ang tagal ko siyang kinumbinse na tanggalin sa utak niya ang opsyon ng paghinto. Kaya naman para hindi na ulit makahalata si Abby na nahihirapan na ako sa gasto sa pag-aaral niya, ay tumatanggap na rin ako ng labada at naglalaba bago pumasok sa trabaho. Hindi ako natanggap na runner sa construction, kaya naman ang ginawa ko ay pumasok ako bilang taga-deliver ng mineral water tuwing day off ko. Mabuti na lang at kakilala ng nanay ni Abby ang may-ari ng water refilling station, kaya madali ako nakapasok kahit 2 araw lang sa 1 linggo. Alam kong nakakapagod tong ginagawa ko, pero para kay Abby, Papa Dudut, at sa katuparan ng pangarap niyang maging teacher, ay gagawin ko ang lahat ng ito ng paulit-ulit. Bukod sa mahirap kumita ng pera, ay hirap din ang katawan ko sa kakapwersang kumita. Dahil nga sa pagsabay-sabay ko ng mga trabaho ay halos bumagsak na ang dugo ko sa puyat. At walang araw na hindi ko nararamdaman ang pananakit ng aking katawan. Pero lahat ng yon ay tinatago ko kay Abby. Dahil kahit konting inda lang ay nagwo-worry na ito at mamimilit na naman siyang huminto na sa kanyang pag-aaral. Pero Papa Dudut, minsan talaga ay hindi ko na maitago ang lahat kay Abby. Hindi ko na makontrol ang sarili kong makaramdam ng matinding pagod. At katawan ko na mismo ang humingi ng pahinga.
at mas mahabang tulog. Isang araw nang matapos akong maglaba ay tumungo ako sa kusina para kainin ang mabilisan ng chicharong hangin na nabili ko sa bus noong nakaraan. Kalahati na lang ang natitira at tinitipid ko yon dahil bala ko pa sanang paabutin ng 3 araw pero mukhang hindi ko na kaya. Naubos ko yon ng isang upuan lamang at dinamihan ko ang pag-inom ng tubig para malimutan na ng utak ko ang pagkabiting ko sa kinain ko. Matapos noon ay naramdaman kong pabagsak na ang mga talukap ng aking mga mata. Tumingin ako sa orasan at may 1 oras pa naman bago ako pumasok sa trabaho. Kaya naman pwede ko yung iidlip at para hindi sumobra ay sa mesa na lamang ako pumwesto. Mabilis ang pagkakatulog ko. At kung hindi ko pa naramdaman ang kamay sa aking balikat ay hindi ako magigising. Yon ang unang beses na sumama ang loob ko kay Abby. Medyo nakonsensya pa nga ako noong binitawan ko ang mga salitang yon dahil hanggat maaari. Gusto kong magtimpi pero dahil na rin sa pagsabay-sabay ng problema sa pera, pagod at puyat ay sumabog na lamang ako. Sana ay hindi niya masyadong masamain ng mga sinabi ko. At sana kahit papaano ay naisip niyang tama ang sinasabi ko. Ayokong nakakaramdam siya ng pag-aalinlangan kung kaya ko pa ba ang ginagawa ko para sa kanya. Nakakasakit ng loob dahil gusto ko sana ay suportahan na lang niya ako. Yun lang naman ang kailangan ko at paulit-ulit kong hinihiling yon sa kanya. Pero madalas ay hindi niya yon na ibibigay sa akin dahil masyado itong nagwo-worry sa kalagayan ko. Naiintindihan ko naman siya pero sa mga panahong down na down ako, gusto ko lang sanang marinig sa kanya na naniniwala siyang makakayanan ko ito. Yun lang ang kapalit na gusto ko. Sana man lang ay gawin niya yon dahil sa kanya ako humuhugot ng inspirasyon at lakas sa lahat ng ginagawa ko sa ngayon. Hindi ko makakalimutan ang pinag-usapan namin yon ni Abby dahil doon ako nakaramdam na kayang-kaya kong malagpasan lahat ng problema at pagsubok na binato sa akin. Papadudot ang usapan namin yon ni Abby, ang paulit-ulit naming kinikwento sa aming 2 anak para magkaroon sila ng inspirasyon sa tamang taong pipiliin nilang mahalin balang araw. Opo Papa Dudut, nagkaroon na kami ng pamilya ni Abby 3 taon matapos nitong makapagtapos ng pag-aaral at noong makapasok sa public school para magturo. Hindi nyo alam kung gaano ako kasaya noong araw ng graduation niya. Noong magmarcha siya sa stage at makita kong tinaas niya ang kanyang diploma para ipakita sa akin. Nagtagumpay kaming pareho. Paulit-ulit na bumabalik sa akin ang eksenang yon kahit na ilang taon na ang lumipas. Dahil yon ang nagpatunay sa akin na basta naniniwala ka sa katuparan ng iyong pangarap, magagawa mo yon. At basta naniniwala ka sa tibay ng inyong relasyon, ang pangarap niyong forever ay makakamtan ninyong dalawa. Maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. Iyon. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo.
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.